Ayan, shoutout sa ating lahat at andito tayo muli sa ating munting channel at ayan ay nandyan sa thumbnail natin nakikita ninyo si Tinay na may luha sa mata at ang nanay niya andyan din at si Kalingap Ido. Talagang makikita mo sa mukha ni Kalingap Ido na malungkot at nandoon yung panghihinayang. Di ba? Pero bago ang lahat tayo ay mag-shoutout muna sa founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap at si Ate Edna Vlogs. At ayan, shoutout na rin sa mga kasamahan ko dyan sa Kalingap Strikers sa pamumuno ni Ate Glo, Sil TVPH, Hasa 26 TV, Kaberks TV, Pugi for Life, Federico Santos, Maria Ligaspi Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official at ang tatlo naming kasamang sponsor na matagal na ito nag-sponsor sa Kalingap na walang iba kundi si Ate Lydia Nabida, Sis Jacqueline Dupusin at si Sis Lilia Siena at ang inyong lingkod na taga Kuda. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. At shoutout na rin sa kay President Berador, President ng lahat ng mga presidente, si President Berador o Javier De Leon. Kaya yan, shoutout sa inyong lahat dyan at sa mga nagmamahal na mga sponsor na andyan hanggang ngayon. Sila ang tunay na sponsor ng Kalingap. Ha? Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, andyan pa rin. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. At pagpalain pa kayo ng may kapal ng maraming blessing. At ayan, balik tayo sa ating pinaka-thumbnail. At ayan, ano ang caption natin? Luhat lungkot na dama ni Kalingap Ido. Sa iba, na Kalingap Ido kay Tinay. Ayan, sa hindi pa nakapanood doon sa upload reaction video ni Kalingap Ido tungkol kay Tinay, ay panoorin nyo doon at doon nyo malalaman ang buong detalye dahil dito sa akin ay summary lang ito doon sa video na napanood ko. Kaya suportahan natin ang isang Kalingap Ido na talagang hindi tinantanan ng mga basher pero andyan lumalaban, lumalaban at hindi niya iniintindi. Basta sa kanya tuloy-tuloy pa rin siya sa adhikain na sinusundan niya yung yapak ng tiyuhin niya na walang iba kundi si Kuya Bal Santos at ang pinsan niyang si Kalingap Rab. Kaya yan, balik tayo dito sa ating pinaka-thumbnail. Bakit ko nasabi dyan sa caption natin? Dahil doon sa nangyayari kay Tinay. Si Tinay ay alam nating lahat yan na ay isang beneficiary ni Kalingap Ido na matagal-tagal na rin niya na tinutulungan at isa din sa scholar niya. Di ba? Tapos ngayon, mayroon siyang mga naririnig at isang sponsor ang nagpaalam kay Kalingap Ido pero hindi siya gaanong kumbinsido kaya siya pumunta doon sa school ni Tinay kasi yun naman talaga din ang maganda. Pag may maririnig kang mga ganong klaseng chismis o rumors, gossip, kailangan mong klaruhin. Kaya yun si Kalingap Ido ay pumunta sa school ni Tinay, dumiretso siya sa Office of the Registrar, tiningnan niya ang estado ni Tinay sa grades at pumapasok pa ba at doon nalaman ni Kalingap Ido, nung nalaman niya ay talagang alam na natin yon kung ano ang naramdaman ni Kalingap Ido. Ipalagay na lang natin na tayo magulang. Pag nalaman natin yung anak natin na ganun ang nangyayari, di ba para tayong sinukluban tayo ng mundo? Parang talagang as in, di ba? Hindi mo kayang tanggapin pero andyan na. Kaya ayun, nanlumo si Kalingap Ido doon. Nakita niya yung mga grades at mayroong mga INC, mayroong drop na subject. Napakasakit. Kaya ramdam natin, tayong mga magulang na nagpapaaral ng anak, ramdam natin. Di ba? So, yung sponsor na tumutulong din dito kay Tinay sa pagpapaaral, nanghihinayang, di ba?
nanghihinayang na sana ibinigay ko na lang sa ibang scholar ni Kalingap Ido o sa ibang mga kabataan na gustong mag-aaral. O di ba? Normal 'yun, normal sa lahat ng tao na nagpapaaral. Di ba? Lalo na kung hindi mo kadugo, hindi mo kano-ano. Kaya nung nalaman ni Kalingap Ido, talagang pumunta siya sa bahay ni Tinay, kinausap si Tinay, kinausap ang nanay. Andyan silang tatlo, kaya andyan sila sa thumbnail ko, kasi yun ang mapanood natin doon. Kaya yung nanay, nasabi na niya kay Tinay na akala ko ay nag-aaral ka. Kasi umaalis ka naman din dito sa bahay at binibigyan din kita ng baon mo. Minsan nanghihiram pa ako, ah, para may maibigay ako. Hindi ka pala pumapasok. Oh, 'di ba? So ang nanay talagang naniniwala na yung anak pumapasok, pero yun pala hindi. So hindi lang si Kalingap Ido ang masasabi nating niloloko ni Tinay, pati na rin magulang niya, pati na rin yung ina. Kasi doon sa sinasabi na nanghiram pa ako ng pera para mayroon din akong maibigay sa'yo na pambaon. O kita niyo, nanghiram pa siya para mayroon siyang maibigay. O, di ba? So, masakit. Masakit sa side ni Kalingap Ido, masakit din sa side ng nanay ni Tinay. Kaya diyan makikita natin doon sa video, talagang masama ang loob ng nanay ni Tinay. At ayan, si Kalingap Ido hindi nakatiis, umiyak, nag-iyakan sila doon. Kaya please panoorin ninyo para doon ninyo mapanood ang buong detalye. Dahil ako dito ay summary lang. Summary lang doon sa upload video ni Kalingap Ido. Alam mo kasi, Tinay, ang pagpapaaral hindi madali. Sana ay nagsabi ka na, Kuya Ido, hindi ko kaya ang mga subject. Dahil nasabi mo doon, hindi ko kaya. Kung hindi mo kaya ang subject, kung ano ang hindi mo kaya, sana naging totoo ka ni Kalingap Ido. Dahil ipinapakita ni Kalingap Ido kung ano ang maitulong niya sa'yo, ginagawa niya, ginagampanan niya. Sana tinutumbasan mo lang naman sana. At lalo na sa magulang mo, sa ina mo. Lalo na yung sinabi niya na nanghiram pa ako, manghihiram pa ako. Minsan para lang may maibigay sa'yo. So doon pa lang ay talagang nakakapanlo mo. Nakakapanlo mo, nakakaiyak. Dahil ang isang edukasyon ay talagang yan ang pamana na walang ibang makakakuha dyan, Tinay. Walang ibang makakakuha niyan. At kahit kasaan, dalhin ng iyong mga paa, ay hindi ka mahihirapan maghanap ng trabaho. Dahil may bit-bit kang titulo. Diba? Kaya pero doon sa sinasabi mo naman kay Kalingap Ido na 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 babawi ka. So doon sa sinasabi mong babawi ka, panindigan mo 'yun. Kung saang paraan ka makabawi, gawin mo sa magandang paraan na magiging proud naman din si Kalingap Ido, lalo na ang magulang mo. 'Di ba? Dahil yung pagtulong ni Kalingap Ido ay yung matutupad yung mga pangarap mo sa buhay na madaling maabot dahil nga mayroon kang pinag-aralan kumpara sa wala kang pinag-aralan. Mahirap ang walang pinag-aralan at wala tayong pera pangpuhunan sa negosyo, kaya hirap talaga, hirap na hirap. Aminin natin 'yan. At tayo na nagpapaaral, lalo na tayo nandito sa ibang bansa, ay talagang sobrang sakit dahil pinaghirapan din natin yung pera na yun, nagtatrabaho tayo, iba ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa, nangamuhan tayo ng ibang lahi kaysa atin. Dito sa ibang bansa, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Dahil pag nagtamad-tamad ka, ay i-terminate ka kaagad.
Sa atin, kung wala kang trabaho, ay okay lang. Dahil nandiyan ka naman sa lugar natin at sa bansa natin. Pero dito sa ibang bansa, pag wala tayong trabaho at wala tayong mga kamag-anak malapitan, ay sobrang hirap. Hmm? Kaya sana naman sa mga pinapaaral, sa mga beneficiary ng Kalingap o sa ibang charity vlogger partners ng Kalingap, sana ay mag-aral kayong mabuti ining. Ah, mag-aral kayo ng mabuti para naman yan sa kabutihan ninyo. Kaya kung mayroon mang mga taong kung mayroon mang mga commentator na mabash ka tinay, normal lang siguro yun dahil ramdam din nila yun, lalo na yung mga magulang. Di ba? Na nagpapaaral din ng anak. Kaya sana doon sa sinasabi mo kay Kalingap Ido na babawi ka. Patunayan mo kay Kalingap Ido at sa magulang mo na kaya mong tumayo sa sarili mong paa na walang taong tutulong sa'yo. Kaya magpakabait ka lang sa magulang mo, panatiliin na may takot sa Panginoon. Di ba, Tinay? Kaya hanggang dito na lang tayo. Huwag nating kalimutan mag-thumbs up, mag-share, mag-subscribe sa ating munting channel. Kaya bye-bye and God bless sa ating lahat. Bye-bye!